Nagsisimula na ang seremonya ng paggising sa Divine Realm sa edad na 18. Ano kayang batas ang magigising ko? Dumating na ang batas. Pinabora ng 3 batas. May potensyal akong maging pangunahing Diyos. Ito ang pambihirang palakol. Sige, dito tayo magsimula. Buksan ang mundo. Ito ang sarili kong Divine Realm. Ano iyon? 4 na monkey ng kaguluhan. Innate na pinagpala. Wow, nagising ka na. Ayos, ang ganda ng innate blessing mo. Sige na, ang Divine Realm mo ay 5,000 kilometro kwadrado. Ako, 3,000 lang. 3,000 kilometro kwadrado. Walang batas, innate na blessing lang. Ha, ito ang pinakamagandang record ngayong halos 1 siglo. Bata pa. Tungkol sa mga innate blessed mo. 100,000 divine power coins, benta mo na isa. Inaabuso naman nila ang baguhan. Bibigyan ko ng 500,000. 5,000,000, 4 ang bibilhin ko. Kukunin ko silang lahat. Sige, 2 lang ang kukunin ko. Deal, 2 kada tao. Kabuuan, 6,000,000. Bibili ka pa talaga ng unggoy? Bakit parang lagi kang laban sa mga unggoy? Kung ang Divine Oracle ko ay may innate monkeys, ibig sabihing bagay na bagay ito para sa kanila. Normal monkeys na may teorya ng ebolusyon. Hanggang saan kaya sila makakarating sa mundong ito? Baka magmula talaga ng Sun Wukong. Isang 100,000 taon na, di pa marunong mag-apoy. Gamitin natin ang Fire Meter card para magsindi. Sandali, ang lakas ng apoy. Nasunog ko ang Divine Oracle ko. Bili ng Firefish card, apulahin ang apoy. Hindi pa rin patay ang apoy, umulan ng malakas. Magiging water monkeys ang goy ko. Kailangan pa ng bangka. Tumaas ang fate points. Naniwala na sa akin ang top follower ko. Ayo, pwede rin pala ganito. Pinatay ni Zangya lahat ng goblin niya sa Divine Realm. Ayon sa paraan mo. Hindi ko naman sinabihan sundin niya talaga. Paano ko pipigilan ang baha? Tama. Ayos, success. Bakit Buddha? Ha? Ice Heart I really can ang stock god. May kapangyarihang chaotic. Pinilit palakasin gamit ang semi-god na lakas. Parang nilagay ang dagat sa kawayan. Pero kung mapasunod ang stock god power, baka maging full god ka talaga. Tutu, naman. Patay. Nagtagpo ang 2 siraulo. Oh, mga anak, feeling nyo ba makulit ako? Anong specific na gagawin? Kailangan ko ng data. Perfect testing ground ang Divine Realm mo. May paraan ako sa Glacier problem mo. Deal. Uy, maganda to panoorin. Naging malakihang sorbetes ang Divine Oracle mo. Parang ganyan nga. Talagang 2 Ice Heart ang ginamit mo. 850,000 inabot lahat-lahat. Buti umabot na rin ang 850,000 ang fate points ko.
Wuda, estudyante, ang ganda ng ideya mo. Nagdesisyon ng Academy, may 100,000 Divine Power Coins kang scholarship. Salamat, Dien. Pero may ibang propesor na tingin shortcut ginawa mo. Sa seminar, paliwanag mo yan. Naiintindihan ko. Pwede sigurong magbenta ng scrolls. Maganda ang data. Pero for now, excellent grade lang muna. Para tumaas pa, kailangan ng real test. Tuloy pa rin. Blessed na nadumihan ng stock god power. Eyes on you. Laging may sorpresa ang batang to. Handa ng pondo, itong batang guda ang tinutukoy ko. Bibilhin namin lahat ng blessed niya. Baka maging legendary grade talaga mga to. Nanalo talaga sila. Semi-god level, lahat ng unggoy niya semi-god. Sino kayo? Anong balak nyo? Wuda, estudyante. 3 bilyon para sa mga scroll mo. 3 bilyon. Wuda, estudyante. Dien Alice. Yung mga pangunahing Diyos na bumili ng blessed mo. 24 paghahati 7 nakabantay sa divine oracle mo. Bakit naman? Dahil sobrang likot mo. Gusto nilang makita kung anong susunod mong gagawin. Yung 3 bilyon ginamit mo lang sa normal mong case. May 3 bilyon na pero dahil din sa mga maliit na unggoy na to. Hindi ko nakakalimutang pinagmulan ko. Puntahan natin si Zangyana. Magigising na ang divine status ni Zangya. Nagko-condense ng divine core. Hehehe, ako ang goddess ng gubat. May divine core na siya, hindi pwede, hindi ako magpapahuli. Wuda, hindi ka ba si Murong Yu, fiance ni Zhangqiang? Wala na dito si Zhangqiang, pinapabigay niya ito sa'yo. Pagbalik kong Diyos, babalikan kita. Itong batang to. Nagpadala ng meteorite na may unggoy at baha. Ulit-ulit lang ang arc. Ano bang ginagawa ng batang to? Mukhang ubos na ideya niya. Paano ang divine realm sa kakulitan niya? Wala na talagang potensyal. Pero bakit parang panimula pa lang to? May chance na lumabas. Sunod, gamit ng time acceleration card. 1-0 milyon kada isa. Diretso 1-0 cards ako. Ayos, tumaas na naman fate value ko. Nan. Wuda, estudyante. Ako si Blue Elfin. Pwede ba kitang maging girlfriend? 5 laso ng Blue Family. Yung prominenteng angka ng Diyos, siya ang panganay na anak ng Blue Family. Nakasama ba kita nitong mga araw? Wala naman. Nagustuhan lang kita, promise eh. Alis na ako. Hahaha, paano ka nakapasok dito? Pinatira ako ng parents mo. Uy, matamis apple sa inyo. Ano ba gusto mo, diretsuhin mo na. 5 milyon divine power coins o ikaw. Pangatlong option, wala kang makukuha. Dito ako titira. Ako na lang pag kinagat ako ng mga yan. Hehe. Uda, pinadala ako ni Zhangqiang para mag-abot ng gamit. Hey, manager. Yung sinasabi mong mayamang sugar daddy, si Huda pala. Si Aoyu, magkakilala pala kayo. So magkaibigan kayong dalawa. Ano ba yung sugar daddy na yan? Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Tingnan ko nga divine oracle ko. Wala nang interesting. Umalis na kayong lahat. Ano nangyari sa maliit na unggoy na to? Nan, Batasil.
Huwag mo akong bugbugin, paglulutuan kita ng midnight snack ah. Miss Blue, bukas tayo magparehistro sa Goddess of Love and Contract. Ano raw, desidido kang maging fiance ko, di ba? Sige, seryosohin natin to. Ikaw si Buda? Ganito hitsura mo, lakas loob mong ligawan ang fiance ko. Sir, hindi ganon. Siya ang pumasok sa bahay ko at natulog sa kama ko. Personal challenge letter mula sa God of War. Ngayon, Divine Realm Battle tayo. Mabubog ka muna bago maglaban. May pangatlo bang option? Meron, umalis ka sa Divine Awakening City. Pinipili ko una. Pagkatapos ng laban, isama mo si Blue Elfin. Deal. Divine Realm Open. Divine Realm Open. Ano? Sa Divine Realm niya, puro anggoy. Naku, anong gagawin? Atake, para sa tribu. Bilisan maglagay ng trap. Sino bang katapat? Ako, sumusuko na. Panalo na rin sa wakas. Uda, nakabalik ka. Pwede na akong pakawalan ngayon, Miss Blue. Basta quits na tayo, okay na? Dahil sa akin, nakipaglabanan ka kaya ang Master Liu at nanalo ka pa. Ibig sabihin, may feelings ka sa akin. Sir Wu, pasensya na maliit na anak ko. Walang problema. Basta huwag ka na lang magpakita sa akin. Hindi pwede. Pilit ni Jinli na makasama ka. 3 araw mula ngayon, bisita ka sa Blue Family. Kung makalabas ka ng buhay, sayo na si Jinli. Tama. As Neil. Mukhang umpisa pa lang ng kalokohang ito. May land god ba sa mga kamag-anak natin? Paano naging 5th sanction ito? Ano ang 5th sanction ha? Yun ang land god. Walang silbi. Naubos na ang potensyal. Walang halaga para obserbahan. Umalis din ang mga ito. Sa wakas, tahimik na. Oras na para maghanda ng sarili kong birth planet. Ordinaryong planeta lang. Murang unggoy, walang kasiguraduhan sa talino. Di ko alam kung anong resulta ang mangyayari. Ang birth planet ko solid na iron ball. Mas mahigit 5 adekhe ang density sa karaniwang Divine Realm. Maganda ang natitirang enerhiya sa galaxy na ito. Saktong kulang sa testing ground. Sabihin mo sa land god na iyon, na kursunadahan ko na ang teritoryo niya. Umalis sa loob ng 3 araw. May utos mula kay 5th Sanction Martial God. Akin na ang planetang ito. Magdala ng unggoy mo at umalis sa loob ng 3 araw. Ang birth planet ng master nyo. May insurance ba yan? Ano ibig mong sabihin? Kasi baka magkagulo mamaya. Ano? Imposible naman yan. Pasensya na, ang density ng planet ko mas mataas ng higit 5 sa inyo. May nag-report na sinasadya mong gamitin ang planeta para tamaan ang tao. Sa totoo lang, kaya mo naman, pwede kang sumali sa army. Ikaw yung Monkey God King. Ang kapatid ko naging mid-tier god dahil sa faith mo. Picture tayo. Ikaw talaga yung Monkey God King. Super fan mo ako, low-tier god ako. Pwedeng sumama sa team mo. Sige lang. Ikaw ba yung Monkey God King na niligawan ng kapatid kong babae dati? Ikaw si Blue Eagle ng Blue Family. Ako yun. Ikaw yung malupit na gumagamit ng planeta pang suntok, di ba? Kamusta ang relasyon ng dalawa sa'yo? Hi, ako si Yunyao. Ako si Yunyi. CJ, Iron Ball team na tayo mula ngayon. Ang espesyalista sa mga pasaway. Ang trabaho nyo ay linisin ang battlefield ng gods. Tanggalin lahat ng katawan ng gods. Ilibing sa birth planet. Monkey God King, magkasama na tayo. Professional basura collector. Revolutionary friendship sa pagpick ng basura. Nga no?
Lumabas na ang birth planet. Salvation God, yan hindi pwedeng kainin. Dalhin lahat ng ibang katawan ng God sa ilalim ng dagat. What? Ang mga katawan matagal nang nag-disintegrate. May buhay na sa dagat ko. Tawagin na lang nating Blue Sea Planet. Ah, Captain, bakit may ilaw sa dagat mo? Contribution points yan ng buhay ngayong buwan. Naibigay na. Nag-trade lahat ng points sa accelerated card. Iba weapon ang pinapalit. Ikaw yun lang ang gusto. Aktual, weapon lang ang kayang bumili ng Life Evolution live show. Pero hindi mo mabili ito. Masaya panoorin evolution ng sea creatures. Bakit biglang sumulpot ang batang stock god? Mga unggoy, makinig. Huwag nang magbuhat ng katawan. Puntahan ang dagat, kunin yung pinakamalaking bato. Yung nakabalot sa school ng main god, hilahin pataas. Tama, yun nga. Captain, anong gagawin mo? Pakainin natin ng solid dish. Tara, seafood feast para sa'yo. Alik, tiyaga lang tayo. Esan. Danger solved ng God King. Confirm safe. Continue trabaho ng bawat grupo. Tanggalin lahat ng ancient God remains. Pwede nang i-explore dito. Sana makapulot ng maganda. Halimbawa, training method. Captain, mukhang nakakatakot dito. Baka nga may magandang bagay dito. What? Ito ay stock God training method. Pwede kang maging God Gisa yourself. Hahaha, main God. Hindi nga, bakit andito ka? Mga bata, akin na ang lugar na ito. Bumalik na kayo. Bakit ganun? Bakit papauwiin agad kami? Ano ba talaga ang lugar na ito? Kung hindi dapat tanong, huwag magtanong. Kailangan nyo mag-sign ng confidentiality order. Pag nag-leak ka, military court ang kaharap mo. Lodi. Malalaman mo rin sa future. Alam mo, delikado sobra pag alam masyado. Piliin ko na lang Golden Flower Avenue pang training. Power sumampa hanggang 1.56 milyon. Nag-fuse na lahat ng ibang laws. Evolve ko na lahat ng other laws. Upgrade ba ito o downgrade? Main God, sir. Nagmumukhang nagwawala lahat ng unggoy. Bloodline resonance ba ito? Mukhang yung bata yun. Congrats Captain, level 1-0 ka na. Captain, may problema. Nagwawala lahat ng unggoy ng Wisdom Main God. Ano raw? Lahat ba ng unggoy galing sa akin? Naapektuhan ng evolution law. Ako ang isay kay God. Ako ang Wisdom Main God. Kailangan natin mag-usap. Iron Ball Team, punta sa domain ng Wisdom Main God para lumaban.
Nasukat na ang dumain ng Wisdom Main God. Hindi nagtapos si Eke God. Alam mo ba kung ano? Habang ginagawa ko ang Divine Realm, pinatay ko ang isang Chaos Demon Ape. Nag-concentrate ng soul nito sa 4 na innate clans. Nabili ng Wisdom Main God at isang matandang mid-tier God. Ano raw? Ikaw ang nagbenta ng innate clan sa kanila? Akala ko kaya niya kilala ang creature na ito. May experience sa Chaos Ape, kaya siya ang kinuha ko. Hindi ko akalaing ganito pala. Tahimik muna, wag magdiskusyon ng walang kwenta. Usapan natin solusyon. Titirahin kita. Nararamdaman ba ng evolution law ang parehong species? Tears Psycho. Nararamdaman ko na. Papunta ang Demon Cloud sa territory ni Star God King. Notify agad si Star God King, maghanda. Inquiry God, ikaw muna ang magpakalma ng clans mo. Captain, kaya mo ba talagang pakalmahin ang Chaos Epe? Wala nang choice ngayon, subukan na lang. Detected bagong energy ng Chaos Ape. May paparating pang Chaos Ape dito. Ah. Grabe ang laban. Maraming unggoy ang nagbuwis ng buhay. Kailangan nating gumawa ng bagong unggoy. Kapitan, kawawa talaga ang mga unggoy na to. Ilibing natin sila. Tama ka, saan yun? Kapitan, bakit? Sakto, nakakulong sila. Dadalhin natin ang mga demonyo na unggoy para magpalahi. Pero tatawagin nila ang iba pang demonyo na unggoy sa kalawakan. Kung maayos ang kontrol, hindi sila magigising. Grabe, naging super saiyan siya. What? Tumaas pa ang puntos ng paniniwala. Diyos ng langit, nahukay namin ito sa ilalim ng altar. Altar. Ito ang sinaunang lihim na teknika ng Chaos Demon Monkey. Yung ilaw parang nagpapadala ng signal. Kapitan, may problema. Bakit kulay ginto? Lumabas ang Golden Demon Monkey. Mukhang hindi mabait. Sigurado, sisira na naman yan. Talagang ang bagay na ito ang nagdala sa kanya. Siguro dahil pinatay ko ang Demon Monkey na iyon. Gusto mo bang maghiganti para sa kanya? Pero siya ang nauna. Ginamit mo ang dugo ng anak ko para mabuhay ang anak mo. Kukunin ko ang mga bata pabalik sa amin. Actually, sandali, sa akin ang mga unggoy na iyan. Bagong estado, nadagdagan ng 50 ang koneksyon ng dugo ng Chaos Demon Monkey. Pwede kong maramdaman ang emosyon ng demonyo na unggoy. Mas mababa ang galit sa una. So, magkamag-anak ako ng Chaos Demon Monkey ngayon? Halos nakalimutan ko ikaw pa pala.
Eh. Sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Mukhang nawala ang mga kapangyarihan ko. Nagising ka. Ito ang God-absorbing vine. Special sa mga Diyos na umangat dahil sa paniniwala. Ikaw ay punong Diyos ng digmaan, Lanfeng. Tita ng mga Smurf. Hahaha, hehehe. Yixet, kilala mo pa si Lily. Kaklase ka ba ni Lily? Kilala ko rin ang pamangkin mo na si Lan Ying. Malalim ang relasyon ko sa pamilya niyo, Lan. Bakit ka nandito? Anong lugar ito? Chaos Demon Monkey ang nagplano nito para sa atin. Feng Long, gusto nilang magpalaki ng tao na may dugo ng demonyo unggoy para maging Diyos. Mga supling. Bakit nila ginagawa ito? Matagal na nilang gustong malaman ang sikreto kung paano maging Diyos gamit ang paniniwala. Dati, ginaya ng tao ang mga lumang Diyos sa pagsasanay. Sa simula, nahanap ng tao ang paraan para maging Diyos. Pero dahil sa malaking trahedya, nasira ang lahat. Gustong magtayo ng langit, pero sinira ng mga dayuhan. Sa wakas natuklasan ang Jin martial arts, pero naging mga halimaw. Sa huli, sa lumang lugar ng Diyos, nahanap ang paniniwala para gawing kapangyarihan. Ganoon pala. Kaya nagagawa ng tao maging immortal dahil nagtayo ng lugar ng lumang Diyos. Tama. Ngayon, gustong alamin ng mga demonyo ang paraan natin. Mas mabagal ang pag-absorb ng kapangyarihan mo. May bakas ka ng lumang Diyos sa katawan mo, di ba? Ganoon pala. Yung teknik na nakita ko sa ilalim ng dagat, yun ang nakuha kong teknik. Sinubukan kong alalahanin lahat ng bahagi. Palihim akong nagsanay. Kaya pala, biglang nagpakita ang punong Diyos. Sinabi niya na huwag magkalat ng sikreto. Kung lumabas ang teknik, mawawala ang posisyon nila. Kaya ako kinuha ng Demon Monkey. Yun ang dahilan. Tingnan mo ang vine na ito, dahil sa evolution na paraan ko. Lalo itong lumakas. Mas nagiging matibay ang kulungan. Bakit masaya ka? Kung mapabukas natin ang katalinuhan nito, pwede natin siyang palisin. Tila ito lang ang paraan. Ibigay mo ang paraan mo. Tutulong din ako. Di ko alam kung ubos na ang kapangyarihan ng dalawang tao na iyon. Anong nangyayari? Mas malakas pa ang kapangyarihan nila ngayon. Sila ay tinuturo ang God-absorbing vine. Dapat agad manghimasok. May tunog ng mga paa. Dumarating na sila. Hahaha. Ginamit ang evolution para magbigay katalinuhan sa vine. Ang talino mo rin. Hahaha. Sayang, dito natapos. Dahil gusto nyo ang kulungan na ito, gawin ko kayong bahagi ng kulungan. Hihi. Tingnan natin. Hahaha. Alam mo na ang mali mo, di ba? Hindi pwedeng mangyari ito. Pakilala, Six Ayaw-Ting. Kami, mas mabilis ang tao sa pag-domesticate ng hayop. Mas mabilis kaysa akala mo. Patayin sila lahat ngayon. Natutuwa ako sa iyo. Unahan na ako. Dapat na rin akong umalis. Diretso na ako sa core planet. Bakit lumipat ang core planet ko? Ito ang mundo. Hindi core planet ko ito. Gaano katagal akong nawala? Uda, ikaw, buhay ka pa talaga. Kami, akala namin. Namatay na ba ako? Mama, kailan mo ako binigyan ng kapatid? Si Aobaw, si kuya ito, sabihin kuya. Papa, balik na ako. Akala namin nagbuwis ka ng buhay. Sobrang saya naming bumalik ka. Basta bumalik ka. Ito pala para sa iyo.
Imbitasyon ng pamilya lang na binigay dati. Di ka pumunta, ngayon alam na nilang bumalik ka. Iniimbita buong pamilya natin. May gulo ba ulit? Di naman siguro patibong. Si Aubao, lipad na, mas mataas. Masaya ka ba kanina? Sino iyon? Si Huda, miss ka na namin. Huda, buti ka bumalik. Akala ko okay ka na. Tama na, huwag kang umiyak. Grabe, hahaha. Basta bumalik ka. Walang alam kung gaano ka namimiss ng manager natin. Kain tayo sa bahay namin 2 araw mula ngayon. Halina, lahat gustong makita ka. CJ. Huda, tagal na hindi nagkita. Zhangqiang, nandito ka rin pala. Saan ka ba napunta, tanga ka? Hehe, nag-retreat ako para magsanay. Ngayon, mataas na Diyos na ako. Kasal na kami ni Murong Yu. Asawa ko na siya ngayon. Ako rin mataas na Diyos na. Mabisa ang mga lihim mong paraan. Hehe, ayos yan. Pagsamahin natin ang mga anak mo at mga saiyan ko. Mga bata, huwag tumambay sa labas. Doon tayo mag-usap. Sabi ko, hindi kaya may alakdan o ahas sa pinggan na ito. Haha, tama nga, nahulaan mo. Talagang matindi ka, Uda, ang babaeng makamandag. Jinli, tigilan mo yan. Ezi, ma, hindi ako nagluloko. Nagbibiro lang ako kay Uda. Huwag kang mag-alala, walang kagat ang mga lason kung walang utos. Ayos lang, ayos lang. Salamat po sa inyong lahat sa pagpuntang Blue Family para sa handaan na ito. Matindi talaga ang Magic Ape War. Ngayon, dapat tayong magpasalamat sa isang tao. Ang Diyos ng pag-evolve, Uda. Ha? Ako ba ang tinatawag? Ikaw nga, bilis pumunta. Hindi pwedeng hindi mo sundin ang kapatid ko. Ugh. Hindi ko rin alam anong sasabihin. Pwede namang umiti lang. Hindi ka naman kakainin. Huwag kang mahi, Uda. Para kay Uda, cheers. Yay! Ang galing ni Wu, ang bata pero talented. Hindi naman, hindi naman. Hindi ako kasing galing ng Big Brother ninyo. Alam ko na mangyayari ito. Hahaha, sobrang intense nito ah. Nga. Mas mahirap pa kaysa sa Magic Ape. Mas mahirap pa rin ang Magic Ape. Sana nandito rin si Ali. Para kay Ali. Cheers kay Ali. Uda, anong tingin mo kay Lily? Blue Jingli okay naman. Medyo spoiled, pero mabait sa ibang tao. Pwede ba siyang maging asawa mo? Ano? Mama, bakit parang napasama ang loob niyo? Mas lalo akong nalito ngayon. Hahaha, tingnan mo, sobrang gusto ka ni Lily. Kung gusto mo rin siya, sagutin mo na. Nga, binigyan ka siguro ng candy attack ni Auntie Blue. Mas okay na mag-stable agad. Papa, ikaw naman ngayon ang nagloko-loko. Ang taas ng pride mo. Hindi kaya bagay ang kapatid ko sa'yo? Bakit naman pati ikaw nangugulo? Ang kasal na ito, ako na ang magproprotekta bilang war god. Yee! Hindi mo ba talaga gusto si Jingli? Sige na, bihira mangyari na gusto ka ng Blue Family's eldest. Maging masaya ka na lang. Tama, tama. Sagutin mo na lang siya. Ikaw, kayo. Hello, Ed Blue. Gusto ni Xiaobao si Ate Blue. Hihi. Akala ko talaga ito ang Hongmen Banquet. Ang pangalan ko ay Buddha. Ang kasama ko dito ay asawa ko, Blue Spirit. Habang wala ako, Buddha. Maraming nangyari. Si Yuni at Yunya ang naging high gods. Sila ang survivors ng Magic Ape War. Pero si Ali, nung war na iyon, nag-sacrifice para magpaligtas ng iba. Dahil kay Blue Feng, nakuha ko ang maganda ng trabaho sa mining. Na-reorganize rin ang team. Ang bagong team ay tinawag na Primal Squad. Ano? Si Lord God tumawag pa talaga sa akin.
May sasabihin ako sa'yo. Faith God making. Hanggang Lord God lang ang faith route. Kung gusto mong maging God King, kailangan mong sundan ang old God route. Ang faith nakaka-contaminate ng godhood. May malaking discovery si Captain. Malaking golden meteorite. Swerte tayo dito. Captain, tingnan mo ang malaking golden meteorite. Swerte tayo. Hihi, grabe ang swerte natin. Ipagawa na lahat ng miners. May power ng law. Nawawala ang control, may tao malapit. Awaken demigod domain, lahat agad mag-retract. Grabe si Captain, sobra mag-react. Ano nang kakaiba sa awaken domain? Kung gusto mong mamatay, mag-isa ka na lang. Hayaan mo siya. On ang ship agad. What? Naku, lahat tumakbo. Hintayin niyo ako. Naku si Li Lingfu. Grabe, muntik na akong nadali. Swerte ka, buhay ka pa. Susunod, magpapasaway ka pa ba? Hindi na, boss. Hindi na talaga ako magpapasaway. Sigurado pasaway pa rin itong bata next time. Ang malas ng mga araw na ito. Di ko alam kung kailan matatapos ito. Captain, isang kumpletong ocean planet. Dapat mag-ingat. Magpadala muna ng followers para mag-scout. Hahaha. Captain, Monkey Team hinold up ng locals. Talagang may panganib ang planet na ito. Yuni at Li Fuchayan. Tara, sumama kayo sa akin, tulungan ang monkeys. Hahaha, panahon ko na para magpakitang gilas. Sino ka ba? Ang lakas mong saktan ang mga tao ko. Kung ikaw ay stock god. Nan. Tao at Old Mountain. Ang yabang ng batang ito, nagpapaangas sa teritoryo ko. Yunyi. Mukhang, sobrang sensitive sa sound itong monster. Yunyaw, maghanda ng ultrasonic attack. Got it, preparing ultrasonic attack. Captain, ready na ang ultrasonic attack. Anytime pwede mag-fire. Ayos, fire na. Ah! Ah! Simple lang yan. Naku, babanatan niya ang ship. Yunyi, okay ka lang. Yunyi, Lizzie. Mag-retract kayo sa ship. Ako na bahala sa kanya. Hindi ka makakatakas. Nagpunta ka pa talaga dito sa space. Ngayon malayo ka na sa main planet. Wala ka ng power ngayon. Naku, naloko tayo. Talagang Captain yan. Panalo, panalo tayo, ang galing ni Captain. Ito ang Water God's Godhood. Ligtas na ang krisis. Lahat ng dagat planet ay kontrolado. Ayos. Ang galing mo, Kapitan. Ayos, mabuhay. Kayong mga isda ang babaw ng utak. Gagawin ko kayong sashimi.
Boss, tapos na lahat. May dagdag ulam tayo mamaya. Ayos, silip tayo sa dagat. Tingnan. Nakita ni Kapitan ang isang malaking kristal na palasyo sa ilalim ng dagat. Alam ko na may magandang bagay dito. Sige, lahat maghakot na ng mga nakuha. Ang engrande dito. Ano kaya ang mga makukuha sa loob? Grabe, ang daming yaman. Hahaha. Di pa ako nakakita ng ganitong karaming yaman. Kunin, lahat kunin natin. Ah, kayamanan pala ito ng mga dragon. Haha. Di ko inakala na mailawas pang espesyal na gamit. Boss, alam ko nang may kasunod tayo sa'yo. Ugh. Boss, anong meron? Ba't tahimik ka? Ito ang baltik ng dagat. Di ko akalain. Ako pala ang nakahanap ng mahiwagang baton. Tito, bakit ka nandito? Malakas ang kakaibang enerhiya dito. May panganib na di nakikita. Ako na muna ang bahala rito. Ipadadala ko ang bagong lokasyon nyo. Lee Fusion, gusto ba ng pamilya nyo ang kinin ang Dragon Palace? Kapitan, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni Tito. Dakilang Diyos, paano bibilangin ang gantimpala sa nadiskubre naming kayamanan? Diretsong papasok ang gantimpala sa EV card nyo. Pwede nyong ipalit sa anumang pang-train resources. Di ka talo dito. Mahigit 6 na milyong gantimpala, isang taon na walang problem sa gastusin. Sayang, di ako nakapasok mismo sa Dragon Palace. Tingnan natin ang kapalaran, ang swerte, minsan lang dumating. Ay ready ang mga gamit, umaalis na tayo. Pero, anong klaseng panganib ang kailangan pang si Tito ang gumalaw? Lahat, maghanda na tayo. Anong nangyayari? Bakit sumabog bigla? Sino ang umatake sa atin? Dali, anong nangyayari ngayon? Kapitan, report, biglang sumabog ang Dragon Palace. Nadamay tayo ng sabog. Ang lakas ni Tito, paano nangyari yon? Balik tayo sa Dragon Palace at tingnan ang sitwasyon. Kalmado ka lang, okay si Tito. Kwento mo nga, anong nangyari talaga? Parang si Leia ang dahilan. May nag-react sa lakas niya at bagay sa Dragon Palace. Kaya sumabog. Naku, may problema ka na naman. Hindi ko kasalanan. Matagal tayong naghakot doon pero walang nangyaring masama. Pero nung dumating si Leia buti na lang di ganun kataas ang power mo. Kung hindi, baka ikaw pa ang nadisgrasya. Ano ba talaga ang Dragon Palace Vault na yan? Isang maliit na mundo gawa sa labi ng sinaunang dragon. Marami pang misteryo rito. Nastak tayo sa planetang to. Dinala na rin ng Lee family si Lee Fusion. Di ko alam anong lagay nila ngayon. May paabiso ang SDND Army. Sa 3 araw, may public na investigasyon kay Wastong Koponan. Public investigation. Mukhang, gagamitin ng Lee family ang aberyang ito laban sa pamilya Lan. Ang koponan naming Hong Huang ay sa unknown na Star Region. Nadiskubre namin ang Dragon Palace Vault. Agad kaming nag-report sa SDND Army V. Tinawag kami ni Leia Di na namin alam ang sumunod. Puro kasinungalingan. Kung di nyo agad i-report, di sana namatay si Leia Dapat panagutan nyo ito. Dahil sa kagustuhan ng Lee family, kaya siya namatay. Di dapat sisihin ang team. Itong investigasyon ay para lang sa katotohanan. Walang kasalanan ang team sa pag-report ng lokasyon. Dapat imbestigahan lalo ang pagkawala ni Leia Hanggang dito na lang ang investigasyon. Maghintay kayong lahat dito. Basta nandito ang Lan family. Di tayo pababayaan. Nagbuwag na tuluyan ang pamilya Lan at Lee. Di ko alam anong susunod na mangyayari. Grabe naman. Lan family, pinagtakpan nyo ang suspect. Sinira nyo ang plano ko. Lasapin nyo ang galit ng kidlat ngayon. Sobra na talaga.
Di pwedeng bastusin ang lakas ng Lan family. Lia Ocean, tama ba? Lan Yuan Big Waves. Ha! Labanan ng mga God King. Giniba talaga ang lahat. Lahat kayo. Tumakbo na. Umalis agad sa Star Region na to. Tita, pakiusap. Ililigtas mo si Buda ha. Gagawin ko lahat para kay Buda. Lahat gagawin ko basta siya'y mabuhay. Hindi idadaan ng Lan family. Pero komplikado ang nangyari ngayon. Kailangan ng espesyal na paraan. Ang dapat gawin ni Buda ay palakasin ang sarili. Gamit ang dugo mong magic stone. Pwede kitang kastahan ng seal na di ka makapagsalita. Makakadagdag ito sa lakas mo. Pero di ka muna makapagsalita hanggang di ka sapat lakas. Kung di dahil sa Lan family, patay na ako. Buhay ko nga naisalba. Ayos lang tahimik. Ayokong sagabal sa lahat. Isang iglap. Parang tinaga ang lalamunan ko sa sakit. Tinri ko magsalita, pero puro umiiyak lang lumalabas. Totoo naging pipi na ako. Pero nararamdaman ko rin, ang lakas lumalabas sa katawan ko. Lumakas na ako. Grabe, ang ganda ng resulta. Karapat dapat kailili ang ganitong lalaki. Lei Fusion, ikaw ang nagdala ng malaking problema sa team at Lan family. Hintayin mo lang, di matatapos ito dito. Dahil sa sealing spell, umabot ako sa level 27. Nawawala ang power ng fate at karma. Ito ba ang daan ng sinaunang Diyos? Yung evolution law ko? Bakit naging creation law? Ang law of destruction and ruin. Galing ito sa tribu ng Saiyamonke. Saan kaya galing ang yinyang law? Posibleng kailili ito konektado. Hindi ko inaasahan na sobrang halo ang mga law mo. Sige, umalis na kayo. Bahala na ang mga boss dito. Nan. Salamat, salamat. Ngayon di ka makapagsalita. Di rin madali lumabas. Diyan ka muna sa warehouse ng logistics at Dundee City. Hay, mula God naging secure na lang ako. Gagamitin ko ang panahon na to para lumakas. Silipin ang Homestar. May kakaibang nagbago sa ekosistema. Baka epekto ito ng mga batas. Sigurong naimpluwensyahan ng power of fate at karma. Nagsama sa evolution law, kaya naging creation law. Gamitin ko na lang creation law. Ay guide ko para evolusyon ng mga buhay dito. Tingnan ko anong mangyayari. Ay hindi, di ko na makontrol. Pag nagtuloy pa to, peligro ang Homestar. Hahaha. Kung alam ko lang na malakas ang creation law, hindi ko sana ito tinri. Palpak na talaga. Di nakakayanin ng Homestar. Wala na, gawin ko na lang resources ang mga tribu para malutas ang krisis. Anong kinakalat mo ngayon? Ano ba pinapakita mo? Grabe, ikaw talagang unggoy ka. Paisa-isa ang tribu, kalahating Diyos na lakas. Pag nilagay mo sa black market ito, tiyak na mabebenta ito ng mataas. Kalma lang, may koneksyon ako sa black market. Madali lang ibenta ang mga tagasunod na ito. Pero, ikwento mo sa akin ang detalye ng kapangyarihan ng dugo ng Demon God. Huwag ka nang magkamali ulit. Naintindihan mo ba?
Hay, hindi ko gets yan mga galaw mo. Sige, tutulungan kitang hanap ng koneksyon. Dito sa black market, lahat ng gusto natin, meron sila. Sige na, tahimik. Boss, tingnan mo ito. Oh, itong mga unggoy na ito, tig 100,000 gods coins bawat isa. Pwede pa nating pag-usapan kapag maramihan. Nan. Ayos, deal. Unahin muna natin ang 6,000 piraso. Ang dami nating gods coins. Yayaman na tayo. May rebuild na ang Ocean Star, at lalaki pa ang lakas ko. Ang dami ko tuloy makukuha. Nakabili ako ng maraming shares ng star ng mga Diyos. Lahat ipapasok ko sa own star ko. Gamitin ko ang lakas ng shares para palakasin ang Highland Star. Patay, nagdulot na naman ng gulo. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. May mas mataas pa ba? 3,000,000, una. Ayon, yung Ginoo doon nagbigay ng 4,000,000. Itong mga unggoy, kaya ba gawa nung bata na yun? Sabihan ng tao, alamin ang pinagmula ng batch ng unggoy na ito. Malalaman talaga kapag big time benta ito. Kailangan mag-ingat ako, huwag pahalatang may sikreto ang Highland Star. Sige, upo po kayo. War God, kung tama ang hinala ko, itong mga unggoy ay tagasunod ni Buddha, ano? Tama, pero sabihin ko na agad. Monkeys ni Buddha, exclusive lang yan sa Lan family. At presyo, susunod din sa patakaran ng Lan family. Hahaha, naman, syempre. Sana maging maayos ang partnership natin. Hay, sablay na naman ako. Buti na lang nailigtas ko pa ang ibang unggoy. Sobrang swerte na rin. Gagawin ko talagang kakaiba ang Highland Star. Gamitin ko ang shares power at law of creation para gawing pinakamalakas na own star. Oh. Ibibigay ko ang Highland Star sa super celestial body. Gagawa ako ng buong sistema ng mga bituin. Magkakaroon ng high-level civilization. Gagawing energy hub ng universo. Pabayaan mo, grabe ka magbagsak ng shares ng Diyos dito. Baka masira ang pundasyon ng planeta. Dapat dahan-dahan lang palagin ang own star. Padamihin ang tagasunod, palakasin ang puwersa. May plano ako. Pag hindi na kayang bilhin ng God's coins ang shares, saka mo ako sabihan. Hay, ito'y all inasugal, malaki ang risk at reward. Ito ang susi sa research ko sa evolution ng buhay sa universo. Pagtagumpay, hawak ko na ng buo ang own star. Grabe, hindi ko inakala ang ganda sa ilalim ng dagat na ito. Tingnan mo, evolution ng buhay yan. Survival of the fittest. Lakas ang matitira. Paunti-unti, magiging mas colorful at iba-iba ang anyo. Kailangan natin record lahat ng maliit na data. Sa wakas, dahil sa lakas ng law, umabot na ako ng ika-28D level. Pagkalipas ng 10 taon, Highland Star, ngayon, isa na itong sobrang lakas na own star. I test ulit ang dati nagmutate na sa iyan. Sana mas lalo silang lumakas. Naubos ko man lahat ng pera ko. Pero tapos na ang pagbubuo ng Highland Star. Nasa ika-33 level na ako. Isang hakbang na lang at may ingod na ako. Sulit lahat. Panahon na para makita ang mga tagasunod ko. Ayos, maganda ang progreso nila. Talagang proud ako sa mga tagasunod ko. Ikaw ba ang founder namin? Bakit iba ka sa itsura namin? Ang lakas ng aura mo. Ang cute nitong batang unggoy. Sayang, hindi ako makapagsalita. Tingnan nyo, main god, may bago akong power. Nan. Kawawa, tumakbo kayo. Starstorm yan.
Main God, huwag kayong matakot, andito ako. Main God, ikaw ang sandigan ng Saiyan race magpakailanman. Susunod kami sa iyo habang buhay. Ako at ang Saiyan monkeys, lagpas na kami sa master at follower lang. Magkasama kami palagi, tumulong sa isa't isa, tunay kaming pamilya, at ikaw ang aming pinakamatibay na sandigan. Hindi pa rin nagtagumpay, subukan ulit. Ayos, mas malakas na ako. Ling Feng, naabot mo na namang bagong antas. Talagang gifted ka. Salamat sa mga Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataon mag-training. Si Lin Feng napaka-potensyal talaga. May estilo talaga ng hari ng mga unggoy. Ngayon, ang mga unggoy ko, wala nang hawak ng Chaotic Ape bloodline. Itinuturing nila akong ninuno. Magdadala ito ng bagong kaayusan sa Blue Star. Dakilang Diyos. Dadalahin kita kay Lily at sa iba. Saan naman ito? Ang unggoy na to iba sa mga unggoy na dati. Nararamdaman ko ang malakas na energy. Dakilang Diyos, gusto mong ilabas ko ang lakas, okay. Grabe, ang lakas ng unggoy na to katulad ng lower god. Ang pagtanim ng worshipper sobrang gastos. Ikaw, parang wala lang, hindi patas. Taasan ba ang presyo ng sayan? Magandang ideya yan. Dadalhin kita sa main god arena. Pakita natin galing ng unggoy na to. Welcome sa God Arena, kayo po. Manonood o sasali sa battle? May kalahok ako, half God tribe. Pakiguide kami, hanapin si Chess Manager. War main god, matagal na walang kita. Anong sadya mo ngayon? Si Huda ito, nagpapatala kami ng Monkey Warrior para sa trial. Kikita rin kami ng God Coins. Ayos, kulang na kulang ako sa Beast Elite. Tunay ngang matatag ang God Arena. Sana manalo si Lin Feng. Saan naman ito? Ang unggoy na to angas talaga. Aayusin ko agad laban niya. Mas mabilis, mas maganda. Excited na kaming makita performance niya. Lahat ng ipon ko na to. Lin Feng, dapat manalo ka. Relax, magtiwala ka sa mata ko bilang War God. Hari ng unggoy kontra Pig 8. Lin Feng, laban lang. Boar kontra Lin Feng. Unggoy, huwag kang magyabang sa harap ko. Taba, ano sinasabi mo? Lin Feng, tumayo ka, huwag kang matalo. Target mo ang paa niya. Oh, nanalo sa wakas. Ang galing ni Lin Feng. Sabi ko nga kaya yan. May pera na tayo. Pwede nang baguhin ang Blue Star. Simula lang ito, pag nanalo, mas malakas ang next kalaban. Pagod na pagod si Lin Feng. Blue Star puno ng spiritual energy. Pinaka-fit para kay Lin Feng mag-recover. Tara, balik na tayo. Sandali. Ayaw mo umalis, anong gagawin mo pa? Ano? May half-god monkey ka pa? Grabe, sobrang imposible na yan. Ang unggoy na to si Adam. Tinatawag ko rin siyang battle god monkey. May malakas siyang imitation skill. Ayos, malaki rin potensyal ng unggoy na to. Karapat dapat alagaan. Sa ganitong resources, mas ready si Adam sa sunod na laban. Yan Jaxie at Adam.
Adam, laban lang. Dapat steady ka. Eh, imposible, peke ang laban to. Impossible. Hehe, galit na walang silbi. Tita Feng, kailan kaya ako magiging main god? Uy, nakakapagsalita na ako. Nakakapagsalita na ako. Congrats, lifted ang mute, ibig sabihin malakas ka na. Konti pa, laban pa. Maging God King, hindi na imposible. Malapit na, magiging sandigan ng lahat. Wuda. Si Yang Master Liu, ikaw. Wuda, sino siya? Ex-fiant ni Lily. Ah, oh. Leslie, siya. Grabe, magkasalubong pa. May lakas ka ba? Laro ulit tayo. Yang Master Liu gusto akong subukan. Siyempre, para sa'yo. Pero hindi kita papagbigyan. Si Wuda handang-handa na. Hindi natatakot, tiwala ako sa tribo ko. Simula na ang laban. Sa Ian Monkey Adam Zek Hydraman. Adam, ito gold staff mo. Ganyan lang ba, bato na yan, takutin mo ko. Oh, Wuda, nakakainis ka. Huwag kang magdiwang agad, may ibang scroll pa ako. Ayos, panalo. Yes, nanalo. Wuda, nakakainis ka. Huwag kang masyadong magdiwang, may iba pa akong tribo. Go, three-headed dragon ko. Iyang unggoy, durugin mo. Wuda, nakita mo, lahat ginawa ko para talunin ka. Pinatubo sa Hydraman, legendary three-headed dragon, unggoy mo, magiging minced meat na. Nakakainis. Adam, laban lang. Mas malakas ka yata kaysa sa isa. Simula na ang laban. No. One-handed dragon, top half god tribe. Matindi ang defense. Kung magtatagal, lugi si Adam. Kailangan hanapin ang opening. Yeh!
Patay, mali ang pustahan sa unggoy. Panalo. Delikado, talo si Adam ngayon. Angas mo kanina. Ako naman, counter ngayon. Ikaw, palaka ka. Three-handed snake ko. Paano nangyari yon? Yes. Panalo si Adam. Turnaround, panalo. Grabe ang laban. Uda, sikat ka na ngayon. Salamat, tita. Hating pera sa atin. Masunurin ka. Oras na para bumisita sa Life of Blood Planet. Ganito pa rin ba ang Life of Blood Planet ko? Anong nangyari habang wala ako? Siya ang may kagagawa nito. Sino ka? Habang wala ako, anong ginawa mo? Mahal na Ama Diyos, ako si Vine Soul Jade, taga Demon Tribe, Blue Star marami spiritual energy. Kami mga halaman, naging ganito dahil sa energy. Naging spirit. Demon Tribe. Magulo na ang law system ko. Dagdag Demon Tribe hindi masama. Double ang belief points. Mas maraming God power, maganda rin. Tingnan na lang natin. Ha 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 ha. Off. May bisita, hindi kilala. Preparado na para sa kalaban. Tumigil, huwag mag-away ng ganito. Hindi tama. Pareho tayong nilalang ng Blue Star. Iisang ugat. Bakit magpatayan dahil lang sa pansamantalang kapakinabangan? Ama Diyos, sila Demon Tribe lumabag sa usapan. Sinakop nila ang Flower Fruit Mountain. Hindi na kaya. Ama Diyos, maraming resources ang Flower Fruit Mountain. Pinaka-fit sa training. Lahat kami tribo ni Ama Diyos. Pero ang unggoy nagmonopolyo dito. Kung ganun, Eastern area para sa Demon Tribe hanggang ng dagat. Kayo na mag-set ng rules. Hay, walang katapusan. Kahit hati ang Monkey at Demon Tribe, nag-aaway sila sa border. Pero, nakakatulong din ang labanan sa evolution ng tribe nila. May benepisyo rin. Vine Soul Jade, sa'yo na ang supervision. Kapag may sumobra, agad pigilan. Walang kinikilingan, hindi pabor sa kahit sino. Opo. Bro, sumunod sa akin, atake. Patayin ang Demon Tribe. End. Hayaan mo silang maglaban, basta huwag masyadong magulo.
Dinosaur tribe, balak nyo magrebelde. Ang mga dinosaur na ito, paano sila naglakas loob mag-aklas laban sa akin? Mukhang oras na para tipunin ang mga tao monkey at ang lahi ng lobo. Hanyo, sundan mo ang digmaan na ito mula simula hanggang dulo. Kung kinakailangan, makialam ka. Tandaan, hindi pwedeng hayaan ang dinosaur na maghari sa ibabaw ng mundo. Opo, San Wukong Linfeng, sumusunod. Iparating ang utos ng amang Diyos. Panandalian, itabi ang alitan sa lahing demonyo. Magkaisa, labanan ang lahi ng dinosaur. Lahat ng tao monkey, makinig. Ipunin ang lahat ng lakas natin. Ang kwenta sa dinosaur at demonyo, pagtutuusan na lang sa ibang araw. Mga anak, sumugod na. Wasakin ang grupong lizard na to. Hanyo Maestro, bakit ka nandito? Pansamantala, itabi na ang alitan niyo sa tao monkey. Kung magtagumpay ang dinosaur, pareho kayong walang magandang kinabukasan. Lahat ng lahi ng demonyo, makinig. Sumama sa tao monkey na sugurin ang dinosaur. Ah, Tusun, huwag ka tumitigil. Tayo, tuloy-tuloy ang laban. Hindi na kailangan mong sabihin yan, aso. Huwag kang matakot, sumunod kay sa akin, sumugod tayo. Nagpakita ka rin sa wakas, Arno Jones. Ikse, bitawan mo ako. Ang pinuno ng dinosaur, Arno Cuse. Nagsulsol sa lahi na salungatin ang amang Diyos. Gusto mong maghari sa ibabaw ng mundo. Handa ka bang sumuko? Ang lahi ng dinosaur ay hindi kailanman magiging alipin. Sayang, gusto ko sanang buhayin ka pa. Pero kung ganito, hindi na kita kayang palampasin. Kayong mga tinatawag na Diyos na mataas, huwag niyong akalaing magpapasakop kami. Lahat ng lahi ng dragon, makinig. Ang dragon ay hindi susuko kailanman. Sakupin namin ang ibabaw ng mundo. Grabe, delikado na to. Kung magpatuloy pa ganito, ang planeta na Blue Star ay laging magulo. Itong lahi ng dinosaur. Noon, ginamit ang lakas ng stock god para gawin ang planeta. Sila ang naging produkto. Di ko inasahan sa lakas ng stock god. Kasama pa ang evolving power ko. Nagtagal sila ng ganito. Dahil sa utos ng pinuno, mas lalong lumakas ang lahi ng dinosaur. Matagal tumagal ang labanan. Lahat ng kampo, maraming casualties. Ayaw ko talagang maglaho ang lahi ng dragon. Kaya, nilipat ko ang natitirang dragon sa tirahan nila. Sana, magpatuloy ang lahi nila ng tahimik. Lalabas ang pinuno nyo. Ako ang pinuno ng dragon, si Red Lotus King. Ano ang gusto niyong sabihin? Ako ang Diyos Uda, basta't hindi na mag-aaklas ang lahi ng dragon. Ang ibang lahi ay pwedeng mabuhay dito ng payapa. Hindi kailanman magiging alipin ang lahi namin. Kung gusto niyong magpasakop kami, sige, tingnan natin kung kaya nyo. Sobrang matigas na ang ulo. Wala na tayong magagawa. Tingnan ko kung kaya mo pang magyabang mamaya. War Monkey God. Sugod, labanan siya. Hanggang magpasakop siya. Amang Diyos, manood ka na lang. Ngayon, sigurado akong. Ang lahi ng dinosaur ay may dugong Ancient God. Kung mamamatay si Red Lotus King, walang silbi ang planong pagpalaki ng Ancient God. Tingnan mo ang aking thunder power.
Ah, kung magpapasakop ka sa akin, gagamutin ko ang sugat mo. Tutulungan kitang umabot sa bago mong antas. Gawin kang malakas na champion. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka ngayong araw. Ginoong Diyos, handa kaming magpasakop, lahi ng dinosaur. Sana, totoo ang sinabi ni Ginoong Diyos kanina. Umaasa akong lalakas pa sila, maging stock god. Para ako ang magkamal sa mga divine rank. Di madaling palakihin ang mga stock god rank. Simula pa lang ito. Mag-ensayo kayo mabuti. Sama kayo sa akin. Huwag magpakatamad. Tutulungan ko kayong ilabas ang buong lakas ng dinosaur. Malakas talaga ang lahi ng dinosaur. Dalhin sila sa arena, subukan natin ang lakas nila. Hello, ayusin mo ng laban para sa lahi ng dinosaur ko. May laban bang kasalukuyang nangyayari para sa lahi? Sige, panoorin ko muna ang laban. Nan. Lalaban ba ang Ice Giant na half-god level na ito? Okay lang. Laban na. Red Lotus King, ipakita mo ang lakas mo sa kanila. Mukhang matindi ang malaking lizard na yan. Panlabas lang ang lakas, kung walang silbi. Maganda lang tingnan, di maasahan. Pusta pa rin ako sa Ice Giant. Ice Giant says Red Lotus King. Laban na. What? Binura ang Ice Spike ng Ice Giant. Mukhang binigo ko, malakas pala si Red Lotus King. Ang lakas niya mas lampas pa sa inaasahan ko. Sobrang grabe si Red Lotus King. Kaya niyang talunin ang Ice Giant. Astig si Red Lotus King. Astig si Red Lotus King. Ano? Ano nang nangyari? Bakit tumakas si Red Lotus King? May tinatagong space power si Red Lotus King. Grabe, hindi ko nabantayan. Sa kabilang side ng Space Rift, may damang malakas na aura, parang God King. May sumusuportang misteryosong lakas sa likod niya. Kung gagawa siya ng gulo, babalik siya para agawin ang planetang minamahal mo. Kasama pa sa laban ang ownership ng planetang iyon. Mas malala pala ang pagtataksil ni Red Lotus King. Lalo pang delikado ngayon. Saan to? Ano ng lugar to? Ang teleportation ko sa space, hindi dapat dito ako nadala. Ang mga anak ng Ancient God nag-ipon ng lakas dito. Kapag handa na ang timing, tutulungan kitang bumalik sa Blue Star. Makuha mo ang lahat ng dapat sa'yo. Grabe, naloko ako niya. Paano kaya, ang lakas ng Stock God, imposible bang makuha ko? Ganito na ang sitwasyon ngayon. Saan ko siya mahahanap? Ayusin ulit ang Hong Huang team. Sino? Lee Fusion, bakit ka nandito? Ako ang may kasalanan sa dating pangyayari. Gusto ko rin makabawi pa. Magandang pagkakataon din ito para ayusin ang relasyon ng Blue Lee families. May punto ka dyan. Pero huwag ka na magloko ngayong pagkakataon ha. Sa pagkakataong ito, ikaw ang bahala sa mga galaw ko. Huwag kang mag-alala, boss. Sa payo ni Lee Fusion, nireorganisa ulit ang Hong Huang team. Ngayon ay sobrang importante ito. Ang mga miyembro ay puro pinagkakatiwalaan ko. Sumali si Zhang Qiang at Zhang Ya para tumulong. Red Lotus King, kahit saan ka pumunta. Hahanapin kita. May aura ng Red Lotus King dito. Siya sa atin natin sa ibaba. Dito ang arena ng mga anghel. Linisin muna natin ang wasak na lugar. Bantayan ang mga artifact o relics na makikita. Laging alerto. Naintindihan.
Ang weird ng lugar na ito. Ha? Ano nang bagay yan? Zombie pala. Sacrifice gamit ang Holy Light. Bilis, gumamit ng defense spell. Pigilan ang impact. Wow! Boss, nakaka-excite talaga magkasama sa'yo. End. Sa wakas, tapos na ang matinding laban. Hirap talaga, nakakapagod ang laban kontra sa mga yan. Di ko inasahan, yung mga katawan ng anghel kaya pang bumangon at lumaban. Totoong kakaiba ang wasak na arena. Grabe, ang napakadelikado. Malakas-lakas din sila. Sa ngayon, magkanya-kanyang explore muna. Ingat lahat, laging mag-update ng contact. CJ. Kahit explore lang, mukhang walang makukuhang maganda dito. May nakita ka ba dyan? Wala pa, wala rin ako. Ewan kung kamusta si Buda. Uy, parang may nakita akong something doon. Kiangzi, tingnan mo nga iyon. Baka relik yan? Tanungin kaya natin si Zhang niya. Tama, lahat tara magpunta dito. Kailangan kong sabihin, may kakaiba talaga sa relic na ito. Hindi ko pa nakita ang ganitong magic formation. Ang weird talaga nito. Zangya, tingnan mo nga itong formation. May idea ka ba? Sige, obserbahan ko muna. Pasensya na, abala ha. CJ, ang mga simbolo ay sulat ng napaka-old na script. Tingnan mo ang pagguhit ng mga rune. Uy, bakit biglang gumalaw? Anong nangyayari? Ang lakas ng pagyanig. Lindol ba ito? Hindi lindo. Yung relic mismo. Ayaw yata tayo dito. Delikado, yung beam papunta sa akin. Activate shield. Delikado si Buda. Hindi niya kakayanin mag-isa. Tulungan natin siya. Sige, sabay tayo magpalakas ng shield. Buda, tutulungan ka namin. Yunyi, Li Fuchayan, salamat. Hindi ako magpapatalo rito. Tatlo tayo, dapat kayanin natin. Attack! Ang lakas ng resistance. Ano ba talaga itong relic? Hindi pwede, magtiis pa. Kailangan tibayan. Captain Kuya. Yung bagay na nasa gitna, yun ang mechanism. Tingnan mo, papatigilin ko yan. Lazy, huwag kang magpakahero. Ah, yuha. Tawag sa medical ship. Mukhang nabuhay tayo. Lazy, ang galing mo. Tibayan mo lang, andyan na ang rescue. Dapat walang mangyari sa'yo. Boss, okay lang ako. Pahinga lang, okay na.
Tingnan mo yung iba. Lizzie, tibayan mo ha. Captain, ako na dito. Kamusta na pakiramdam mo? Kayo, okay ba kayo? Huwag kang bibitaw. Sandali lang, gagaling din. Hindi masyadong malala ang sugat mo. Ayos lang naman. Ama, may nakita kami dito. Ang ganda nitong nahanap namin. Salamat kay Lizzie. Kung wala siya, wala na tayong buhay para makita ito. Walang problema, basta andito ako. Ako ang nagkamali, sorry sa lahat. Malaki ang naging losses natin ngayon. Sorry talaga sa lahat. Captain, huwag masyadong mag-alala. Balik na muna tayo. Delikado talaga dito. Next time, dapat sobrang ingat na. Ah, tingnan nyo, may labi ng 12 pakpak na anghel dito. Smartboard. Totoo, isang 12 pakpak na anghel. Nabasa ko lang to sa mga lumang aklat. Ngayon nakita ko na sa wakas. Kayang tumapat nito sa isang hari ng Diyos. Sobrang lakas, hindi matantya. Ano kayang matinding trahedya ang nangyari dito? Bakit siya bumagsak dito? Grabe, hindi ka panipaniwala. Ang swerte natin ngayon. Kahit kunin lang natin balahibo o kuko niya, pwede na iyon ibenta ng mahal sa labas. Sapat na yan para mag-practice tayong lahat ng maayos. Tama, tara maghanap na tayo. Baka may maiwan pang gamit ng Diyos dito. Kung makuha natin, wala nang makakahadlang sa atin sa mundo ng Diyos. Hindi na natin kailangan makisama sa iba. Huwag tayo maging kampante. Hindi natin alam kung anong panganib pa ang abot sa atin. Safety muna. Opo. Headquarters. May natuklasang labi ng 12 pakpak na anghel sa headquarters. Base sa aura niya, parang isang malakas na hari ng Diyos. Delikado ang sitwasyon dito. Posibleng lumala kahit anong oras. Humihingi po kami ng agad na tulong. Labi ng hari ng Diyos, naglalaman ng malakas na enerhiya at hindi natin alam ang panganib. Tayo, mahina lang ang lakas. Kapag basta hinawakan, parang kamikaze lang ang peg. Pwedeng malupit ang abutin natin. Ang dami na nating panganib na dinaanan. Ayoko na ng mga biglaang biyaya. Walang libreng pagkain sa mundo. Lahat may dahilan at bunga. Ang kasakiman, delikado. Dito lang yata yun. Ingat, guys. Haha. Ah, may panganib nga. Lahat umatras agad. Oh. Ha. Masyado nating minamaliit ang panganib dito. Wala na tayong malulusutang lagusan. Ah. Dumating na ba ang tulong ng Divine Army? Ligtas na tayo ngayon. Blue Eagle team ng Divine Army andito para tumulong.
Uda, galing mo magdala ng gulo. Blue Eagle, sa wakas dumating ka na. Kung hindi delikado si Xiaobei, di naman ako makikipag-team up sa'yo. Sasama ka ba o hindi? Kahit mag-isa ay kaya ko naman. Tama na ang ingay. Focus tayo sa mission. Ano nang nangyayari dito? Mito pala ang weapon legend, totoo. Naging fallen angel siya oh. Bihira lang ang kalaban ng ganitong level. Hindi natin kaya ang labang ganito. Wala na tayong choice kundi makisama. Hindi mo na maiiwasan ang laban. Siya na mismo ang lumapit. Bumalik na ulit ang net. Red Lotus King, tumakas ka noon mag-isa sa arena. Ngayon nagdala ka pa ng demonyo rito. Ang mahina, dapat lang talikuran at sumunod sa king. Pansamantala lang yan. Itong realm na to ang magiging libingan nyo ngayon. Labanan hanggang dulo, walang atrasan. Kidlat ni Thor. Yeh! Nature's Cage. Lima astig. Handa na kayong mamatay. Shot. Ngayon, kayo naman ang tapos. Sobrang hina nyo. Ganun ba?
Huwag kang masyadong kampante. Hours break. Walang hangganang musika. Pinikan na sapatos. Black mark thrust. Shield ng paghilom, bigat na. Sobrang lakas niya. Tutulungan kita. Umulan ng healing sa lahat. Konti na lang ang buhay ng team mo. Basta nandito ka sa realm na to, Uda. Wala ka ng takas. Nakakainis. Sinunog mo tahanan at lahi ko. At nagdala ka pa ng demonyo dito. Ngayon, sisiguraduhin kong mawawala ka na. Hanggang dulo, matigas pa rin ulo mo. Captain, ingat, di na ako magtatagal. Umalis ka na agad. Red Lotus King, huwag kang mayabang. Tikman mo tong espada ko. Good timing, Giant Vinebind. Delikado, bumalik na naman. Shield, gamitin. Basta may natirang buhay. May pag-asa pa. Travel sa space, atras. Di mo ko mapipigilan. Makakatakas ako dito. Dumaan ka muna sa akin kung gusto mong umalis. Dragon Chronicle of Darkness. Kidlat na suntok. Uda, di mo ko mahuli ng ganun. Red Lotus King, habang nandito ko, hindi mo masasaktan si Lida. Blue Release. Hadlang lang kayong lahat. Mamatay na kayong lahat. Foreign Magic Lock. May butas ka sa likod, patay ka na. Napakaduwag mong tao. Hindi ka makakatakas, dumaan ka muna sa akin. Ako na, tutulungan kitang gumaling. Earth Spike Lock. Mamatay ka, Thor's Hammer. Lumuhod ka. Unforgettable ang tight na shield. Kung sadyang patayan na, sabay-sabay tayong mamatay. He, simpleng trick lang yan. Foreign Compression, Element Absorb. Tanggapin mo tong suntok. R/slash. Lifu Chayan, sabay tayo.
Fusion ng power. Nakakainis, napilitan akong gawin to. Kainit mo labanan. Hindi mo ko kaya talunin. Tignan ang speed ko, landscape travel. Red Lotus King, huwag mong galawin ang mga tao ko. Ngayon, dito ka na mamamatay. Yan realms people. Bakit nandito ulit ako? War judgment ko, di ka makakatakas. Wall Warden. Puno, itali siya. Earth speed up. Go. Aalalayan kita. Habang andito kami, hindi ka dadaan. Sabi ko na nga, Red Lotus King, di ka makakatakas. Space lockdown. Nakakainis, binablock mo ang space. Huwag. Wala ayon. Divine Slash. One Tank Forest. Handa ka na bang hatulan, People's Net? Kulog na dragon. Kwadro ng kidlat. Wala kang pag-asang umusad pa. Oh, ngayon, ako si Buddha, naging Diyos ng hari sa dayuhang mundo. Tinatawag na pangu. At,
Ako ay lahi ng sinaunang Diyos. Kahit naging Diyos hari ka, hindi mo pa rin ako kayang patayin. Mukhang tiwala kang hindi kita mapapatay. Pero wala kang alam sa kapangyarihan ng Diyos hari. Kakampi ka ng kalaliman, nakatagong demonyo, nag-aalab ang puso. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Ngayong araw, siguradong mamamatay ka. Pwede ka sanang maging dakila, pero pinili mong magtaksil. Kasalanan mo yan. Wala akong mali. Hindi ako susuko, hindi ako matatanggap. Pagbati sa Pangudyos Hari. 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 Walang Panginoong Diyos Hari. Walang Panginoong Diyos Hari. Walang Panginoong Diyos Hari. Pagbati sa Pangudyos Hari. Tumayo na kayong lahat. Salamat sa inyong lahat para sa laban ngayon. Dahil dito, naging Diyos Hari ako. Babantayan ko ang lahat ng mundo. Salamat, Pangudyos Hari. Sa ngalan ng Pangudyos Hari, nangangakong poprotektahan ang sansinukob magpakailanman. Wawasakin ang kalaliman, protektahan ang kapayapaan ng lahat ng nilalang.